No, bata pa po ko. Ayoko pa pong mag-asawa. Please. Pagmamakaawang pakiusap ni Sky sa magulang niya. Kakauwi pa lang niya galing sa eskwelahan at ito kaagad ang bumungad sa kanya. I'm so sorry baby. Pero tapos na naming iset up ang lahat. Don't worry, mabait ang magiging asawa mo at alam kong mai-inlove ka rin sa kanya. Mahinahon na sabi ng ina. Dad! Mahal ka namin anak, kaya namin ginagawa ito para pagdating ng panahon na wala na kami ay may pamilya ka ng kasama na siyang magbibigay sa iyo ng lakas kapag may problema ka. Mahinahon pero puno ng sinseridad na sabi ni Agosto sa kanyang anak. Pero gusto ko pa pong ma-feel ang buhay na dalaga na walang nakikialam sa ginagawa ko. Emosyonal na wika ni Sky. I'm so sorry sweetie, but at the end of this month, ikakasal ka na at nakahanda ng lahat sa kasal mo. Mahinahon na sabi ni Agosto sa anak niya. Katulad ni Agosto, ay napabuntong hininga na lang din ng asawa niyang si Belinda. Halos magdamag na umiiyak si Sky. Nasasaktan pa rin siya sa ginawa ng magulang niya sa kanya. Gusto niya magprotesta pero hindi niya magawa. Hoy, babae, ano nangyari dyan sa mata mo? Don't tell me na umiiyak ka buong magdamag. Nag-aalalang tanong ni Abby sa kaibigan. Wala to best. Okay lang ako. Masakit lang kasi ang ulo ko kagabi kaya, ayun, alam mo namang mabilis akong naiiyak pag may nararamdaman. Palusot ni Sky sa kaibigan. Buti na lang at nakadala siya ng shades, kaya hindi nakikita ang pamamaga ng mata niya ng ibang estudyante maliban kay Abby. Naku, buti na lang at absent si Sir Jorex nang makapagpahinga naman tayo sa kakaisip kung ano bang isasagot sa mga subjects niya. Ang hirap kayang sagutan ng mga itinuturo niya, sabi ng isa sa mga classmates ni Sky. Nako, tama ka. Kaya sana kahit 1 week lang ay umabsent siya. Sabay tawa ni Abby. Kaagad naman siniko siya ni Sky. Ikaw talaga. Pag narinig ka ni Sir Jorex dyan, siguradong pagagalitan ka nun. Alam mo naman ang ugali nun eh. Ayaw niyang pinagchichismisan siya. Mahinang ani ni Sky. Wala naman siya rito absent nga diba? Bahala ka nga dyan. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ni Sky dahil sa kaibigan niya. May pagkapasaway kasi ito, kaya kahit may problema siya, ay panandalian na nawawala ito. Ilang araw nang hindi nakapasok si Jorex sa trabaho niya, kaya nagsayang ibang estudyante. Hindi kasi nila alam kung anong dahilan kung bakit hindi ito pumapasok. I'm sorry Dad, Mom, ba't hindi ako magpapakasal sa sinasabi niyong babae? Malamig na ani ni Jorex sa kanyang ama. You don't have a choice son. Kailangan mong pakasalan ng babae na napili namin ng mami mo para maging asawa mo. Dahil kung hindi, ibibigay ko sa iyong kapatid ang posisyon na gusto mong makuha sa kumpanya natin. Seryosong sabi ni Rodrigo sa anak niya. Lihim naman na napakiyum ang kamao ni Jorex sa narinig mula sa kanyang ama. Mabilis na lumipas sa mga oras, araw at naging buwan. Kasalukuyan ang nakaharap sa salamin si Sky habang suot ang magara niyang gown na pinagawa pa ng magulang niya sa isang sikat na designer na galing pa sa Singapore. Ngumiti ka, hindi bagay sa iyo ang malungkot. Sobrang ganda mo sa suot mong gown anak. Madamdaming sabi ni Belinda sa anak niya. Tipid lang nang ngumiti si Sky sa ina habang hinahaplos nito ang kanyang buhok. 8:00 na nang dumating si Sky sa isang private resort kung saan nandoon ang pamilya ng magiging asawa niya na pagmamay-ari ng mga ito. Private ang kasal ni Sky kung saan pili lang ang mga bisita na inimbitahan ng magulang niya. Ganoon din sa pamilya ng mapapangasawa niya. Seryoso lang si Jorex na naghihintay sa babaeng pakakasalan at nang dumating ito ay napatitig ito sa mukha ng babae. Agad na natigilan si Jorex nang mapagtanto kung sinong pakakasalan niya. Ma'am, yung nakatayo po bang pakakasalan ko? Mahinang tanong ni Sky sa kanyang ina. Yes, sweetie, siya nga. Sagot ng ina ni Sky. Hindi alam ni Sky kung anong mararamdaman niya. Parang gusto na niyang umurong para hindi na matuloy ang kasal niya. Pero parang hindi niya magalaw ang kanyang mga paa. Nakatitig lang din siya sa lalaking nakatitig din sa kanya. Kaagad na umiwas ng tingin si Sky sa mapapangasawa niya. Dahil hindi niya kayang sabayan ng mga titig nito sa kanya
na parang hinuhukay ang kaloob-looban niya. Let's go sweetie, naghihintay na sila. Mahinang ani ng ama ni Sky. Saka pa lang siya nakabalik sa realidad mula sa pagkatulala. Napilitang humakbang si Sky papalapit sa lalaki. Kaagad naman hinawakan siya ni Jorex. Natigilan pa siya nang dumampi sa palad niya ang mainit na kamay ni Jorex. Iginiya siya ng lalaki sa ginawa nilang maliit na stage kung saan doon sila manunumpa. Oh my goodness, kumare. Ang ganda talaga ng uni kaiha mo. Talagang bagay na bagay sila ng anak ko. Mahinang sabi ni Mildred sa kaibigan na ngayon ay tinatawag na niyang kumare. Of course, kumare. Saan pa ba naman magmamana yan? Sabay tawa ni Belinda. Noon pa man ay magkaibigan na si Belinda at Mildred. Kahit doon nanirahan sa abroad noon sina Mildred, ay may kontak pa rin silang dalawa sa isa't isa. Dahilan para maisipan nilang pag nanganak ng babae si Belinda, ay ipagkakasundo nila ito sa kanyang panganay na kaagad namang sinang-ayunan ni Belinda. 5 years lang ang gap ni Sky at Jorex, kaya alam nilang okay lang na ipagkasundo ang dalawa. Kaagad na inumpisahan ang kasal ng dalawa at mabilis lang din itong natapos. May konti ring salo-salo na naganap para sa mga bisita nila. Congratulations, Iha! Son! My gosh! Kailangan makabuo kaagad kayo ng apo namin para may maingay naman sa bahay. Walang prenong sabi ni Mildred sa mag-asawa. Kaagad na napaubo si Sky dahil sa narinig mula sa kanyang biyenan na babae. Mildred, ang bibig mo! Nasa harap tayo ng pagkain. Sita ni Paul sa kanyang asawa. Samantalang ang magulang ni Sky ay todo ngiti lang din ang mga ito. Anong plano mo ngayon, anak? Mahinahon na tanong ni Belinda sa anak niya. Nag-aaral pa po ko, kaya wala pa po sa isipan ko na pumasok sa ganyang bagay. Prangkang sabi ni Sky. Nakikinig lang si Jorex sa kanila habang kumakain ito. Talaga, Iha? Wow, I'm so proud na ikaw ang naging asawa ng anak namin. Alam kong meron kayong mga pangarap sa buhay at kaya niyong abutin ng magkasama, di ba, Han? Lingon ni Mildred sa asawa niya. Yes, kaya pagbutihin mong pag-aaral mo, Iha. Hindi hadlang ang asawa mo sa anumang gusto mong abutin sa buhay. Katulong mo siya sa lahat ng bagay. Di ba, son? Saglit na nang patingin si Jorex sa asawa niya bago mahinang tumango siya sa kanyang ama. See? Kaya sa kanayang apo natin, kumain na muna tayo. Natatawang sabi ni Belinda. Matapos nilang umalis sa resort na pagmamay-ari ng asawa niya, ay dumiretso na sila sa bahay ni Jorex, kung saan siya mismong nagpatayo at sariling pera mismo ang ginamit niya. Sumunod ka sa akin, ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Hindi dahil kasal na tayo ay pwede na tayong magsama sa isang kwarto. May sarili akong silid at doon ako matutulog. Tandaan mong asawa lang kita sa papel. And one more thing, ayoko yung pinakikialaman ako. Lalong ayoko yung pinakikialaman ng mga gamit ko. Hindi ka po pwedeng pumasok sa kwarto ko nang walang permiso mula sa akin. At alam mong bawal na may relasyon ng teacher at estudyante niya. Kaya kung maaari ay itiko mo yung bibig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sabi ni Jorex. Agad na napalunok sa sarili niyang laway si Sky matapos marinig ang kondisyon ng asawa niya. Alam naman niya ang mga sinasabi nito at pabor sa kanya yon dahil wala naman siyang balak na matulog na kasama ito sa iisang kwarto at kama. Naiintindihan ko po, sir. Kaagad na sagot ni Sky, sabay iwas ng tingin sa asawa niya. Good, magkakasundo tayo dyan. Naglakad na si Jorex at nakasunod naman dito si Sky. Nabitbit pa ang sariling gown. Nakahiga na sa malambot niyang kama si Sky. Hindi pa rin siya makapaniwalang may asawa na siya at ang professor pa nila. Kinabukasan ay naunang nagising si Sky dahil may klase siya. Kahit asawa lang siya sa papel pero kailangan pa rin niyang gampanan ang pagiging asawa niya rito. Matapos makaluto ay siya ring baba ni Jorex galing sa taas. Nakaligo na ito at nakabihis na rin. Good morning, sir. Nakaluto na po ako ng agahan natin. Tipid lang nang umiti siya rito. Sa school na ako kakain. Ikaw na lang munang kumain yung niluto mo. Sabay talikod ni Jorex. Napabuntong hininga na lang si Sky nang talikuran na siya ng asawa niya. Mag-isa na lang siyang kumain. Mabuti na lang at konti lang ang niluto niya.
dahil nagda-diet siya. Pagkatapos niyang kumain ay mabilis siyang naligo at nagbihis. Nagtaksi na lang siya. Ayaw ni Jorix na may makakita sa kanilang magkasama sa iisang kotse. Mabuti na lang at sanay siyang magtaksi. Girl, ang ganda naman yata natin ngayon. Blooming na blooming ah. Anong meron? Panunokso ni Abby sa kaibigan. Kaagad namang nag-iwas ang tingin si Sky dito. Tumahimik ka nga. Kung ano-ano na namang pumapasok dyan sa isip mo. Parang may tinatago ka nga talaga no. Hindi na lang pinatulan ni Sky ang kaibigan. Tinalikuran na lang niya ito at nauna nang naglakad. Hoy, hintayin mo naman ako. Habol ni Abby sa kanya pero hindi na nakinig pa si Sky dito. Ang bilis mo talagang maglakad. Joke lang naman eh. Hindi alam ni Sky kung bakit bigla nilang nag-iba ang mood niya. Pumasok na ang unang guro niya sa unang subject. Isa ito sa mga guro niyang mahigpit sa kanila. Kung hindi ka magre-review, walang awa ka nitong ibabagsak sa kanyang subject. Hoy, magsalita ka naman dyan. Siko ni Abby kay Sky. Magkatabi lang kasi sila ng upuan. Miss Galliano, ilang ulit ko bang sasabihin na pag nasa klase, ayoko nang maingay. Kung hindi ka makikinig, lumabas ka na sa klase ko. Mabilis naman na napaayos ng upo si Abby, habang pinanlakihan naman siya ng mata ni Sky. Ang sumunod na subject ni Sky ay ang kanyang asawa nang pumasok. Kaagad na bumati sila rito at nang magtagpo ang mata nila ng asawa, ay kaagad na nag-iwas siya ng tingin dito. Girl, ang gwapo talaga ni Sir ano. Makalaglag panty ang kagwapuhan niya. Mahinang sabi ni Abby. Kaagad naman na napatitig si Sky sa asawa niya na nasa unahan. Ngayon lang niya ito natitigan ng mabuti. At tama nga ang kaibigan niya. Dahil para itong anghel na bumaba sa langit dahil sa sobrang kagwapuhan. May problema ba, Miss Aragon? Ang baritonong boses ni Jorix ang nagpabalik kay Sky sa realidad. Dahil sa malalim na boses nito, kaagad na natauhan siya. At nang lumingon siya sa mga classmates niya, ay nagpipigil na ang mga ito na tumawa. Kaagad na nahiya siya kaya naisubsob na lang niya ang kanyang mukha sa kanyang desk. Bakit ka ba kasi nakatulala kanina sa klase ni Sir Jorix? Iyan tuloy. Pinipigil pa ni Abby ang hindi mapatawa sa reaksyon ng kaibigan niya. Huwag mo nang ipaalala yun sa akin, nakakahiya. Mahinang ani ni Sky habang papasok sila sa cafeteria. Ay, oo na, sige na. Maghanap ka na ng mauupuan natin. Ako nang order ng pagkain natin. Tumangulang si Sky sa kaibigan at naghanap na siya ng mauupuan. Sa medyo sulok na nakakita ng mauupuan si Sky, kaagad na siyang umupo habang inililibot naman niya ang kanyang paningin sa buong cafeteria. Napako ang tingin niya sa dalawang tao na masayang nag-uusap. Kaagad na pabuntong hininga si Sky nang may kung anong kirot siyang naramdaman sa dibdib niya. Bakit ba ako nasasaktan? Ano naman ngayon kung may kausap siyang iba? Wala naman akong pakialam sa kanya. Mahinang ani ni Sky sa sarili. Nang dumating si Abby ay kaagad na silang kumain. Nawala na sana ng gana si Sky na kumain pero pinilit niyang sarili dahil ayaw niyang magtakang kaibigan kung bakit siya biglang nawala ng gana. Makulit pa naman to. Alam mo, sobrang saya ko talaga nang malaman ko na dito ako ililipat, Rex. Dahil makakasama na kita palagi. Nakangiting sabi ni Ira. Si Ira Monterreal ay kababata ni Jorix. At kaklase niya ito hanggang sa graduate sila ng kolehiyo. Noon pa man ay may gusto na si Ira kay Jorix. Pero dahil sa nahihiya siya, ay hindi niya inamin ang totoong nararamdaman niya rito. Nagkahiwalay lang sila ng binata nang naunang makapasok ng trabaho si Jorix. Huli na kasi siyang nakapag-take ng board exam at nang makapasa naman siya, ay wala nang bakante kung saan si Rex nagtuturo. Kaya napilitan siyang sa ibang university mag-apply. Me too. Kamusta ka na? Lalo ka yatang gumaganda ngayon. Puri ni Jorix kay Ira na kaagad namang ikinapula ng dalaga. Salamat. Okay lang naman ako. Nahihiyang sabi ng dalaga. Nagpalitan ng matamis na ngiti ang dalawa na kung titingnan mo ay parang may relasyon sila. Pagkatapos nilang kumain ay sabay nang tumayo ang dalawa at magkahawak kamay na lumabas na ng cafeteria. Halos lahat ng nakakakita na estudyante sa cafeteria kila Jorix na magkahawak kamay ay kinikilig. Bukod kasi sa ang sweet nilang tingnan,
Maganda rin ang dalagang teacher na kasama nito. Ay, grabe ang sweet nilang dalawa. Parang nangangamoy na ng kasalan. Rinig ni Sky na sabi ng mga kasama niyang estudyante. Matapos ang klase sa hapon ay lumabas na si Sky kasama si Abby. At dahil may sundo ang kaibigan ay naiwan kaagad siya sa labas ng gate. Sky, sabay ka na sa akin. Alam kong wala kang sundo ngayon kaya sige na, ihahatid na kita. Si Gino, yung manliligaw na Sky na hindi naman niya binibigyan ng pansin. Hindi na, magta-taxi na lang ako. Salamat na lang may dadaanan pa rin kasi ako eh. Palusot niya sa lalaki. O sige, pero next time, sabay ka na sa akin para hindi ka na mahirapan pang maghintay ng masasakyan mo. Nakangiting ani ng binata. Tipid lang nang ngumiti si Sky sa binata. At nang may paparating ng taxi ay kaagad niya itong pinara. Pagdating ni Sky sa bahay nila ay wala pa rin ang sasakyan ni Jorex. Ibig sabihin ay hindi pa dumating ang asawa niya. Matapos niyang magbihis ay nagluto na siya ng hapunan nila. Konti lang ang niluto niya dahil alam niyang hindi naman kakain si Jorex doon. 11:00 na ng gabi nakauwi si Jorex sa bahay nila. Nagtataka pa siya dahil may ilaw pa sa sala. At nang mapunta siya doon ay nakita niya ang taong natutulog sa sala. Napatitig si Jorex sa mukha ng asawa niyang tulog na tulog. Gusto niya itong baliwalain pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang naawa dito kanina nang mapahiya ito sa klase niya. Kumuha siya ng kumot sa guest room at kinumutan ng asawa na natutulog sa sala. Sa kanya ito iniwan. Kinabukasan ay naalimpungatan si Sky kaya mabilis na napabangon siya mula sa sofa. Saka pa lang niya napansin ang kumot na nakapatong sa kanya. Nagtataka siya kung sinong naglagay nun dahil hindi naman siya nagdala ng kumot kagabi. Hinihintay niya lang si Jorex pero nakatulog na siya kaagad nang sipatin niya ang kanyang relo ay 4:00 na pala ng madaling araw. Pawisan si Sky nang matapos sa ginagawa niya. Wala kasi silang klase kaya naisipan niyang maglinis na lang dahil wala naman silang katulong. Kaya siya nang naglilinis. Sanay naman siya sa ganoong trabaho dahil minsan ay inuutusan din naman siya ng kanyang ina na tumulong maglinis. Kaya hindi na mahirap para sa kanyang maglinis ng bahay. Habang nag-iisip-isip sa pwede pa niyang gawin ay bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Girl, nasan ka? Bungad ni Abby sa kaibigan sa kabilang linya. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong nito sa kaibigan. Gala tayo, tutal wala naman tayong klase. Napatingin si Sky sa orasan na nakasabit. Anong oras ba? Dahil wala naman siyang klase ay tumango na lang siya sa kaibigan. Matapos niyang maligo ay nauna na rin siyang kumain dahil tulog pa ang asawa niya. Pagkagising ni Jorex ay magtatanghali na. Dahil wala siyang klase ay balak niya sanang maglinis. Pero nang bumaba na siya ay halos mapatulala siya sa linis ng paligid. Naiba na rin ang arrangement sa sala. May pakinabang ka rin pala. Mahina niyang ani sa sarili. Dumiretso na siya sa kusina at gusto sanang magluto. Pero nang buksan niya ang tinakpan na sa mesa, ay meron na dong pagkain at meron pang note na nakalagay. May pagkain akong niluto. Tikman mo na lang kung magugustuhan mo ba. Kung hindi naman, ikaw nang bahala kung aanuhin mo yan. Saka umalis nga pala ako. Baka hanapin ako nila mami sa'yo eh. Pakisabi na lang may nilakad ako. Naiiling na lang si Jorex sa binasang sulat. Dahil gutom na siya, ay binuksan niyang sinasabi nitong ulam. Buti na lang at pumasa ito sa panlasa niya. Gabi na nang makauwi si Sky sa kanila. Pagpasok niya ay si Jorex kaagad ang bumungad sa kanya. Do you know what time is it now? Ang malalim na boses ni Jorex ang nagpahinto kay Sky sa paglalakad. Alam kong gabi na pero wala namang kaso yun, di ba? Dahil wala namang pakialamanan ng bawat isa sa atin. Mahinahon na sabi ni Sky. Pero hindi ko sinabi na pwede kang gabihin ng uwi. Sa susunod na gagabihin ka ng uwi, hindi ka na makakapasok dito sa bahay at matulog ka sa kung saan mo gusto. Seryosong sabi ni Jorex. Lihim na napakuyom ang kamao ni Sky. Gusto niya sana itong sagutin pero baka kung ano pang masabi niya rito. Kaya nanahimik na lang siya. Kailan ka pa napipit hindi ka magsalita? Hindi mo man lang ba ipagtatanggol ang sarili mo? Seryosong sabi ni Jorex.
Para saan pa? Asawa mo lang naman ako sa papel, hindi ba? At wala naman akong tutol doon. At alam ko rin na pareho lang tayong napilitan. Saka may kasunduan tayo. Hindi kita pakikialaman. Hindi mo rin ako pakikialaman. Di ba yan naman ang kasunduan natin? Naglakad na si Sky papunta sa taas. Pero huminto siya sa may hagdan. At oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Sa susunod na, landiin mo yung syota mo. Doon sa walang tao. Dahil masyadong OA kung marami ang nakakakita. Para lang kayong nasa loob ng bar naghaharutan. Saka siya nagpatuloy sa pag-akyat. Natigilan si Jorex dahil sa sinabi ng asawa. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa sinabi nito. Hindi rin niya alam na nakita pala sila nito. Maraming araw pang nagdaan at sa mga araw na lumilipas ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Sky sa asawa niya na pilit niyang pinipigilan. Girl, alam mo na bang balita? Bulong ni Abby kay Sky. Ano namang klaseng balita ba yan? Nagtatakang tanong ni Sky sa kaibigan. Ay grabe ka naman, hindi ka pa rin ba updated? Nasaan na ba kasing cellphone mo eh? Nasa group chat natin yung balita. Ano ba kasing balita yan? Alam mo bang kumakalat na sa buong university na may relasyon daw si Ma'am Ira at si Sir Jorex? At in fairness girl sobrang bagay nila. Kasi di bang gwapo ni Sir at ang ganda ni Miss Ira? Nakangiti pang sabi ni Abby. Halos hindi makagalaw si Sky sa kinauupuan niya. Ramdam niya ang sobrang sakit dahil sa nalaman. Girl, okay ka lang? Sinalat pa ni Abby ang noo ni Sky dahil sa namumula ito. Okay lang ako girl. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Excuse me muna CR lang muna ako. Tumayo na si Sky para sana lumabas. Pero hindi pa siya nakalalabas nang makasalubong niya sa pinto si Jorex at ang babaeng nakakapit sa braso nito. Oh, Miss Aragon, where are you going? Magsisimula ng klase. Seryosong sabi ni Jorex. Comfort room lang ako, sir. Babe, wag mo namang takutin yung mga estudyante mo dyan sa kaseryosohan mo. Sige na, alis na ako. Bye! Humalik pa si Ira sa lips si Jorex at tumagal yon ng halos 1 minuto. Gusto nang tumulo ng luha ni Sky dahil sa nakita. Pero ayaw niyang makita ni Jorex na iniyakan niya ito at nasasaktan siya sa mga nasasaksihan niya ngayon. Excuse me. Binangga ni Sky ang dalawa sa may pinto, kaya napabitaw si Ira sa binata. Dahil sa gitna nila si Sky dumaan. Hey, why did you do that? Galit na tumingin si Ira kay Sky na nakatingin din sa kanya. Sa susunod ho kasi ma'am, dun kayo sa walang tao maglampungan. School po kasi ito at maraming mga estudyanteng nakakakita. At hindi magandang ehemplo bilang guro ang ginagawa nyo. Isa pa, sa tingin nyo, saan ako dadaan? Nakaharang kayong dalawa. Excuse me? Diniinan pa ni Sky ang salitang dalawa. Gustong singhalan ni Ira si Sky pero nang makitang nasa kanila na ang mata ng mga estudyante, ay kaagad na kumalma siya. Sa susunod babe, disiplinahin mo naman ang mga estudyante mo. Batid ni Jorex ang galit at inis ni Ira sa asawa niya. I have a class, Ira. Mag-usap na lang tayo mamaya. Tatalikod na sana sa Jorex nang pigilan siya ni Ira. Let me go. Naghihintay ng mga estudyante ko. Malamig na ani ni Jorex kaya wala sa sariling napabitaw si Ira. Habang sa hallway, habang naglalakad pabalik si Sky, ay nakasalubong niya si Ira na galit. You brat! How dare you para pagsalitaan ako ng hindi maganda sa harap ng ibang estudyante? Bakit Miss Ira? Sa tingin mo ba magandang ehemplong ginawa mo na lumandi sa katulad mong guro sa harap ng maraming estudyante? Hindi di ba? Kaya kung lumandi ka naman kay Jorex, wag sa maraming makakakita sa hindi ka papalya sa gagawin mo. Matapang na sagot ni Sky sa guro. Alam niyang guro ito pero galit siya rito dahil sa kakalapit nito sa asawa niya. Dahil sa nangyari, gabi na ulit umuwi si Sky sa bahay nila. What time is it now? Tanong kaagad ni Jorex sa asawa. O bakit? May pakialam ka ba? Wala naman hindi ba? Kaya kahit magdamag pa kung hindi uuwi, wala kang pakialam. Aakit na sana si Sky sa taas nang mabilis siyang mahablot ni Jorex. Ano ba? Asasaktan ako.
Naiiyak na sabi ni Sky pero hindi siya pinansin ni Jorex. Why are you doing this, huh? You're not the Sky na nakilala ko dati. Yung mahiyain at maunawain at hindi mainte ng ulo. Mabilis na itinulak ni Sky si Jorex palayo sa kanya. Why you didn't ask yourself kung bakit ako nagkaganito? Kung bakit ako galit? Kung bakit ako nagbago? Para takpan ang totoong nararamdaman ko. Dahil mahal na kita. Dahil nagsiselos ako sa tuwing nakikita kitang magkasama kayong dalawa. Hindi mo ba alam yun? Umiiyak na sabi ni Sky. I hate myself kung bakit nagkagusto ko sa'yo. Pero anong magagawa ko? Kusa na lang tong pumasok dito. Dito sa puso ko. Turo ni Sky sa tapat ng puso niya. Hindi nakagalaw si Jorex sa kinatatayuan niya dahil sa narinig mula sa asawa. Hindi niya alam na mahal siya nito at hindi niya alam na nasasaktan na pala niya ito. I'm so sorry. I didn't know. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Jorex. Pinahid ni Sky ang luha at umakyat na sa itaas. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, ay doon niya ibinuhos lahat ng luha niya hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Halos magdamag na hindi nakatulog si Jorex sa kakaisip sa sinabi ng asawa niya. Galit siya sa sarili niya dahil nasaktan niya ang asawa ng hindi niya nalalaman. Wala naman talaga silang relasyon ni Ira. Tanging ito lang ang nag-a-assume na sila na dahil hindi naman siya tumututol kung anong sabihin at ginagawa nito. Mula nang aminin ni Sky ang totoong nararamdaman sa asawa niya, ay panay na ang iwas niya rito. Pag nasa kusina si Jorex, ay diretso na siyang lalabas ng bahay, ni hindi na hinihintay na matapos magluto ang asawa niya. Miss Aragon, tawag ni Jorex sa asawa niya. Natulog kasi ito sa klase niya. Yes sir. Gusto mo bang graduate o gusto mong ibagsak kita sa subject mo sa akin? Tandaan yung pagbagsak kayo sa akin ay hindi kayo makakagraduate. Banta ni Jorex sa mga estudyante niya. Kaya napabuntong hininga na lang si Sky. Mabait si Jorex pero hindi sa klase niya. Talagang hinihigpitan niya ang mga estudyante niya para makagraduate lang mga ito. Girl, alam mo bang birthday ni Miss Ira sa Sabado? At imbitado lahat ng estudyante ni Sir Jorex. Kinikilig pa na sabi ni Abby sa kaibigan. Mas lalong nawalan ng gana si Sky nang marinig ang sinabi ng kaibigan niya. Hindi ako makakasama girl, may dinner date kasi kami nila mama. Kasamang kaibigan niya sa Sabado. Palusot pa ni Sky. Hep hep, ako nang bahalang magsabi kay tita na imbitado tayo para payagan ka. Ako na, putol ni Sky sa kaibigan. Ayaw niyang makita ito ng ina. Baka may masabi pa ang ina sa kanya tungkol sa lihim na kasal niya. Pagsapit ng Sabado ay nakaredy ng lahat. Pati si Sky ay nakaredy na rin. Doon siya natulog sa kanyang ina para hindi maghinala ang kaibigan pag sinundo na siya nito. You're so beautiful talaga, sweetie. Nakangiting ani ni Belinda. Nagmana lang naman kasi ako sa iyo, ma'am. Nakangiting sabi ni Sky. You're right, baby. At patawarin mo si mom at daddy kung pinilit ka naming ipakasal sa asawa mo. Kilala namin si Jorex, sweetie, at may tiwala kami sa kanya. Soon matututunan mo rin siyang mahalin. Mahinahon na sabi ng kanyang ina. Kung alam mo lang ma'am na mahal ko na siya, siguro ay magiging masaya na kayo ni daddy. Pero hindi ganun kadali yon. Lalo na ngayon na may umaaligid sa kanya. Sobrang nasasaktan ako at lalong hindi pwedeng may makaalam na asawa niya ako. Dahil mawawalan siya ng trabaho at yun ang hindi ko mapapayagan. Sabi ni Sky sa sarili habang tipid lang siyang ngumiti sa kanyang ina. Pagdating sa party ay marami ng tao ang nando doon. Kaya pumasok na si Sky. Nagpalingali nga pa siya sa paligid. Baka kasi nauna na sa kanya si Abby. Hindi na kasi itong sumundo sa kanya. Ipinakuha lang siya nito sa driver nila. Girl, dito! Kumaway si Abby, kaya mabilis na nakita siya ni Sky. Oh my gulay, babae, ang ganda-ganda mo Nakangiting puri ni Abby sa kaibigan. Thank you, ikaw rin naman ang ganda mo. Akala ko late na ako Hindi pa nag-uumpisa, wala pa raw kasi ang escort ni Miss Ira. Ganun ba?
Tahimik lang si Sky na nakatingin sa paligid hanggang sa nahagip ng tingin niya ang figura ng isang lalaki habang may kausap itong babae. Sige na babe, please. Wala kasi yung escort ko eh. Kailangan makapag-umpisa na tayo. Please? Pakiusap ng dalaga kay Jorex. Walang nagawa sa Jorex kung hindi ang pumayag na lang. Halos mapatalo naman sa sobrang tuwa si Ira nang pumayag ang lalaki. Wala sa plano ni Jorex na magtagal doon. Baka kasi uuwi si Sky sa bahay nila at maabutan nitong wala siya. Alam naman niyang nasa magulang ang asawa pero hindi kasi niya masabayan ang utak ng asawa niya. Ladies and gentlemen, kuha ng MC sa atensyon nilang lahat. Nagkikislap ang kamerang sumalubong kay Ira at Jorex nang lumabas na sila. Oh my gosh girl, ang sweet ni Sir Jorex kay Miss Ira oh. Bagay na bagay talaga sila. Tili ni Abby, maging ang mga classmate nila ay kinikilig din sa nakikita nila sa dalawa. At ayun na naman ang puso niya. Para na naman itong pinipiga sa sobrang sakit. Yeah, sobrang bagay sila. Mahinang ani ni Sky. At dahil na kay Jorex at Ira ang tingin ni Abby, ay hindi niya nakita ang dumaang sakit sa mukha ng kaibigan. Girl, iihi lang ako saglit ha. Samahan na kita girl. Presenta ni Abby. Hindi na, dito ka na lang. Ako na lang ang pupunta. Mabilis na tumayo si Sky para hanapin ang comfort room. Para doon ilabas ang luhang kanina pa niya pinipigilan. At pagkapasok nga niya, ay nanlulumong nakaupo siya sa sahig. Wala na siyang pakialam kung marumihan ang suot niya. Basta mailabas lang niya ang luha niyang gustong kumawala. Hiyawan at kilig lang naririnig ni Sky sa pinanggagalingan ng party. At sakto sa pagdating niya nang maghalikan si Jorex at Ira. Hindi na napigilan pa ni Sky na tumulo ang mga luha niyang nakatingin sa dalawa. Hindi agad nakagalaw si Jorex nang halikan siya ni Ira sa maraming tao. Mahina niyang itinulak ang babae at inilibot ang tingin sa paligid. Napako ang mata niya sa isang babae na nagpupunas ng mga luha niya. Tumakbo si Sky papalabas sa ginanapan ng party. Habang mabilis naman na kumala si Jorex kay Ira at iniwan ito sa gitna na mag-isa para habulin si Sky. Wife, stop! Please mag-usap tayo. Please. Habol ni Jorex sa asawa. Hindi na iniintindi ni Sky ang naririnig mula sa asawa sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Para namang tuod si Ira sa kinatatayuan niya nang marinig ang sinabi ng binata. Kailan pa nagkaroon ng asawa si Rex? No, akin lang si Rex. Hindi ako papayag na may ibang magmamay-ari kay Rex. No! Iha, bumalik ka na sa loob. Ano ba nakakahiya sa bisita natin? Ma'am, ikaw ba may alam ka rin ba na may asawa na si Rex? Nang tumango ang ina ni Ira, ay mas lalong napaiyak ang dalaga. No ma'am, ako lang ang dapat asawa ni Rex. Wala nang iba. Gumawa kayo ng paraan please. Alam mong mahal na mahal ko siya mula pa noon, di ba? Malungkot na tumango si Caroline sa anak niya. Sinong babaeng yun, ma'am? Please sabihin mo sa akin. Please. Pagmamakaawa ni Ira sa ina, umiling-iling si Caroline sa anak na ang ibig sabihin ay hindi niya pwedeng sabihin dahil hindi lang si Jorex ang malalagay sa alanganin, pati na rin si Sky. Kung hindi mo kayang sabihin, pues ako ang maghahanap ng paraan para malaman kung sinong babaeng umagaw kay Jorex mula sa akin. Pinahid ni Ira ang mga luha niya, saka siya bumalik sa loob at iniwan ng ina. Magkasunod lang na dumating sa bahay sila Sky at Jorex. Mabilis na umakyat si Sky sa hagdan, pero nakakaisang hakbang pa lang siya nang may humila sa kanya. Dahilan para ma-out of balance siya, kaya dalawa silang natumba ng asawa. Nasa ilalim ni Sky si Jorex, habang nasa taas naman siya nito. Nakadapa siya sa matipon ng dibdib ng asawa, kaya amoy niya ang mabangong amoy nito at dinig niya ang malakas na kabog ng dibdib niya at nang sa asawa. Nang mapagtanto ang posisyon nila, ay kaagad na sana nga alis si Sky sa pagkakadagan sa asawa. Pero mabilis na kumilos si Jorex at ito na ngayon ang nakaibabaw sa kanya. Galit ka ba sa akin? Sobrang lapit ng mukha nito sa asawa, kaya napalingon si Sky sa kabila.
pero kaagad din siyang napabalik sa tamang pwesto nang hawakan ni Jorex ang mukha niya. Please tell me, are you angry with me? Kusang tumulo ang luha ni Sky dahil bumalik na naman ang sakit na nararamdaman niya. Wala akong karapatan na magalit sa iyo dahil wala namang tayo. Mahinang ani ni Sky. Meron tayo. At karapatan mong magalit because you're my wife and I'm your husband. Malumanay na sabi ni Jorex. Asawa mo lang ako sa Natigil sa pagsasalita si Sky nang maglapat ang labi nila ng asawa niya. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpipigil, wife, para hindi gawin sa ito. Papayagan mo ba ako? Tanong ni Jorex sa asawa habang namamaos ang boses niya. Wala sa sariling napatango si Sky sa asawa niya, kaya walang alinlangan na sinunggaban siya ulit ni Jorex ng maalab na halik. Namalayan na lang ni Sky na nakahiga na siya sa malambot na kama. Dala sa nakakalasing na halik ng asawa niya, ay hindi niya alam kung papaano sila nakaakyat sa taas nang hindi naputol ang halikan nilang dalawa. Mas lalo pang nag-init ang pakiramdam ni Jorex nang matunghayan ang napakagandang hulma ng katawan ng asawa niya. Pareho na silang nalalasing sa bugso ng kanilang damdamin hanggang sa namalayan na lang ni Sky na parang may napunit sa loob niya at dahilan para maiyak siya sa sakit. Akala ko ba masarap to? Sabi nila, bakit taliwas sa nararamdaman ko ngayon ang sinasabi nilang masarap? Mahinang bigkas ni Sky, dahilan para mapangiti si Jorex. I'm so sorry. Gusto mo bang ihinto ko na lang para hindi ka na masaktan? Malambing na ani ng lalaki sa asawa niya. Naumpisahan mo na tapusin mo na lang. Napilitang sabi ni Sky, batid pa rin sa mukha niya ang sakit na nararamdaman. Napangiti si Jorex na nakangiti sa mukha ng asawa niyang natutulog sa kama niya. Hindi niya akalain na siyang nauna sa asawa. Ang akala niya, tulad ng iba'y may karanasan na rin ito, pero nagkamali pala siya ng iniisip. Tumabi siya sa asawang natutulog at niyakap ito ng mahigpit. Masaya ako na kahit papano, naramdaman kong may halaga ako sa iyo. Patawad kung gagawin ko ito. Mahal na mahal kita, Jorex. Mahinang bigkas ni Sky bago hinalikan sa noo at labi ang natutulog na asawa. Pagkagising kinaumagahan ni Jorex ay wala na ang asawa sa tabi niya. Alam niyang hindi siya nananaginip dahil nandoon pa sa ginamit nitong unan ang bango na amoy nito. Napangiti pa siya nang maisipan ng kababalaghan na ginawa nila ng asawa niya. Pagbangon niya ay ang pulang mansya na dumikit sa puting bedsheets agad ang nakita niya. Naligo muna siya bago siya bumaba, pero paglabas niya mula sa CR ay sumalubong sa kanyang papel sa mesa, katabi ng cellphone niya. Ba't di ko to napansin kanina? Ano na naman kayang ginagawa niya? Alam kong malaking gulo sa school kapag nalaman nila na may asawa ka na at estudyante mo pa ang asawa mo. Mahal na mahal kita, Jorex, kaya hindi ko kayang mawalan ka ng trabaho dahil lang sa akin. Alam kong mahal mo ang propesyon mo at hindi ko kayang makita kang husgahan at tanggalan ka ng lisensya dahil lang sa akin dahil hindi tayo pwede. Maraming salamat sa isang gabi na pinaranas mo sa akin na may puwang ako sa puso mo. Huwag mo akong isipin at huwag mo akong hanapin. Kung sakaling magkalaman man ang tiyan ko sa ginawa natin, makakaasa kang bubuhayin at palalakihin ko itong mabuti at ikaw pa rin ang kikilalanin niyang ama. Nagmamahal, Sky. Damn it. I hate you. Malakas na nasuntok ni Jorex ang kanyang mesa na salamin, kaya nabasag ito. Dumudugo na rin ang kanyang kamao dahil sa sugat niya mula sa mesang nabasag. Why did you do this, huh? I hate you, Sky Aragon. Galit na sigaw ni Jorex. Hindi niya alam kung bakit ganun kadali siyang iniwan ni Sky. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Ako rin, nasasaktan din ako sa tuwing nakikita kang nasasaktan. Because I love you. Wala akong choice kung hindi ang i-ignore ka. Dahil ayokong pagchismisan ka. Ano ba naman? I know it's my fault pero magagawan ko pa to ng paraan para makatapos ka lang, wife. Please come back to me. Unang pagkakataon na umiyak si Jorex habang kausap ang isang picture
at umiiyak lang siya dahil sa asawa niya. Hoy Abby, ano na daw? Bakit daw biglang nawala si Sky? Magkaibigan kayo, di ba? Dapat alam mo kung nasan siya. Tanong ng mga kaklase nila Abby sa kanya. Ay, oo nga, magkaibigan kami. Pero hindi ko naman alam kung saan siya pumunta. Dahil wala naman siyang sinabi sa akin. Paliwanag ni Abby. Wala pang class advisor nila kaya pwede pa silang magchismisan. Hoy, alam niyo na bang balita? Humahangos na pumasok sa room nila si Angelica, nakaklase nila Abby. O bakit? Anong nangyari? Anong balita ba yan? Curious na tanong ng mga ito kay Angelica. Alam niyo ba kung bakit umalis na lang bigla sa school si Sky? Dahil asawa pala siya ni Sir Jorex. At dahil bawal ang guro at estudyante, kaya siya umalis sa school na to. Ang mga kaklase ni Sky at Abby ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan, Aber? Tanong ni Abby sa kaklase. Sa labas, sila ni Sir Jorex ngayon ang issue. Lalo hindi makapaniwala ang mga kaklase ni Sky sa narinig. Oh my gosh, ang swerte naman ni Sky. Kung ganun na pangasawa niyang poging professor natin. Pero kung sa bagay, kahit ako naman siguro hindi ko sasabihin. Hindi ka lang magiging sentro ng chismis. Mahihinto ka pa sa pag-aaral at mawawalan pa ng lisensyang asawa mo dahil lang sa'yo. Sabi ni Carla na isa rin sa kaklase nila. Rex, ano tong nababalitaan ko ha? Nagpakasal ka sa estudyante mo? At mas bata pa sa'yo? Hindi mo ba naisip na hindi kayo bagay dahil matanda ka na kaysa sa kanya? Alam mo bang nanganganib ang propesyon mo ng dahil lang sa kanya? Sumbat ni Ira kay Jorex habang nasa loob sila ng office. And so what? Ano bang pakialam mo kung manganib ang propesyon ko ng dahil sa kanya? She's my wife at pipiliin ko siya kung kinakailangan. Mawalan man ako ng profesyon, mawala ng lahat, hindi lang ang asawa ko. At hindi ba dapat magsaya ka na ngayon? Dahil napahiya mo na siya sa maraming mga estudyante. At hindi lang siya, pati ako pinapahiya mo na rin. Galit na sabi ni Jorex sa kausap. Anong pinagsasabi mo na magsaya ako? Maang-maangan na sagot ni Ira. Oh come on Ira, alam kong ikaw ang dahilan sa mga balita ngayon. At alam kong mami mong nagsabi sa'yo ng totoo. Dahil isa siya sa naging ninang namin sa kasal. And you know what? Kung bakit mula noon pa man na hindi na kita gusto? Dahil dyan sa kagaspangan ng ugali mo. Agad na lumapat sa pisngi ni Jorex ang kamay ni Ira. How dare you? Para pagsabihan ako ng ganyan. Nagkakaganito ako dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin. Dahil kung mahal mo ko, hindi mo hahayaan na pagpiestahan ako sa media ngayon. Alam mo ba kung bakit umalis si Sky? Dahil ayaw niyang mapahiya ako. Dahil ayaw niyang mawalan ako ng trabaho nang dahil sa kanya. Yan ang tunay na pagmamahal. Handa kang magsakripisyo. Makita mo lang na masayang mahal mo. At yan si Sky. Yan ang asawa ko. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko ang asawa ko. Galit na sabi ni Jorex. Niligpit ni Jorex ang lahat ng gamit niya at lumabas na. Hindi na siya nag-abala pang pumunta sa office ng head nila. Dahil tapos na siyang mag-submit ng resignation letter via email sa school na pinagtatrabahuhan niya. Hanggang tingin na lang si Ira sa lalaking papalayo sa kanya. Ang lalaking dahilan kung bakit siya kumuha ng education course na hindi naman niya gusto. Pero napilitan siya dahil sa lalaking noon pa man ay gusto na niya. Pero ngayong wala na ito ay hindi niya alam kung magpapatuloy pa ba siya. Sabi ko naman sa'yo, noon pa man, iwan mo na ang pagiging guro mo. Pero ayaw mo. Ano na ngayon? Ano ng plano mo? Wala ng asawa mo dahil dyan sa pagiging guro mo. Sermon ng daddy ni Jorex sa kanya. Hahawakan ko ng pagiging CEO. Maikling sagot ni Jorex sa ama niya. Good. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Kailangan lang palang umalis ang asawa mo bago ka tumigil sa pagtuturo mo sa university na yan. Dad, okay. Bukas na bukas ay ipapakilala na kita bilang bagong CEO ng kumpanya. Thank you, Dad. Tinapik lang ng ama ang balikat niya. Saka siya nito iniwan sa sala. Wala ang ina niya kaya umuwi na rin siya sa bahay kung saan sila tumira ng asawa. Kamusta ka rito? Hindi ka ba nahihirapan?
Tanong ng lalaki kay Sky. Okay lang ako rito. Maraming salamat sa iyo ah. Hindi ko alam kung paano magsisimula pero makakaya ko rin siguro to. Mahinahon na sabi ni Sky. Of course kaya mo yan. Ikaw pa ba? Nakaya mo nga siyang iwan na mahal mo, di ba? Kaya alam kong kaya mo lahat ng pagsubok na darating sa'yo. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Nakangiting ani ng lalaki. Maraming salamat. Hindi na rin nagtagal ang lalaki sa bahay na tinitirhan ni Sky. Nagpaalam ka agad ito dahil may trabaho pa siya. Sa lumipas na mga araw ay naging abala si Jorex sa kumpanya. Sobrang namimiss na niyang asawa pero wala siyang magawa kung hindi ang magtiis at maghintay kung kailan ito babalik sa kanya. 5 taon na mula nang umalis si Sky at hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang balita dito. Talagang pinapahirapan mo ko pero kaya kong magtiis at maghintay. Makita't makasama ka lang. Nakapikit si Jorex na may pumasok sa opisina niya. Hey, long time no see ah. How are you? Nabalitaan kong nangyari sa'yo kaya umuwi ako rito. Nakangiting sabi ng kapapasok pa lang na lalaki. Hindi ko kailangan ng kamusta mo. Nakasimangot na sabi ni Jorex pero pinagtawanan lang siya ng lalaki. Until na wala ka pa rin pinagbago. Natatawang sabi ng lalaki. Tumayo si Jorex at niyakap ang lalaking kaharap. Umuwi ka nang iniwan ako pero nung kasal ko hindi ka man lang nagparamdam. Tila nagtatampong sabi ni Jorex. I'm sorry. Nagkataon kasi na may problema sa kumpanya kaya hindi na ako nakadalo. Mahinahon na sabi ng kapatid niya. It's okay. How are you? Kamusta kayo ni Ate Lucy? Okay lang kami at kinakamusta ka niya. Ano, dating gawi? Treat ko. Nakangiting ani ni Jeffrey sa kapatid. Sure, basta taya mo ah. Why not? Sabay nang tumayo ang dalawa at sabay na rin na lumabas ng opisina ni Jorex. Pagdating sa bar ay si Jeffrey nang nag-order ng inumin nila dahil alam naman niya ang paborito ng kapatid. Para sa broken-hearted kong kapatid, cheers! Natatawang sabi ni Jeffrey. Damn you! Sabay cheers ni Jorex sa kapatid. Tumawa lang si Jeffrey sa sinabi ng kapatid. Alam niyang hanggang sa mga oras na yon ay nasasaktan pa rin ng kapatid sa pag-iwan sa kanya ng asawa niya. Kaya siya umuwi sa Pilipinas para madalaw ito. Hanggang ngayon ba hinahanap mo pa rin ang asawa mo? Sabay tungga ni Jeffrey sa hawak niyang wine. No, wala naman siyang sinabi na hanapin ko siya. Diretsong sagot ni Jorex. Sira ulo ka talaga eh. Paano kung may manligaw na pala sa asawa mo? O baka may kinakasama na siya? Tutunga ka na lang din ba? Kaagad na sinamaan ni Jorex ng tingin ng kapatid. Oh, easy. Nagsasabi lang ako ng totoo. Matagal nang wala ang asawa mo pero wala ka pa rin ginagawa. Sermon ni Jeffrey dito. Isang ko naman siya hahanapin. Kahit magulang niya hindi alam kung nasan siya. Nagkausap pa kami ng magulang niya kahapon. Wala silang alam kung saan nagpunta si Sky. Hindi ko alam kung matalino ka ba talaga o bobo eh. Bakit hindi mo gamitin ang mga connections mo to find her? Gumamit ka ng private investigator para makita mo siya. Hindi yung uupo ko lang riyan na walang ginagawa. Sermon ulit ni Jeffrey sa kapatid. Napailing na lang si Jorex sa kapatid pero sa isip niya ay may tama ito. Bakit nga ba niya hahayaan na lumayo ang babaeng nagpaibig sa kanya? Erica baby, where are you? Mommy's home. Sigaw ni Sky sa pagpasok niya sa loob ng bahay. Mommy, I missed you. Malambing na sambit ng bata sa kanyang ina. I missed you too baby. Where's your nanny? In the kitchen. Malambing na ani ng bata. Binuhat ni Sky ang anak niya at dinala sa kusina. Good evening po, Ma'am Sky. Good evening din po, Nani. Anong ulam natin? Nag-request po ng tinolang manok si Baby Erica, Ma'am eh. Kaya ito na lang po niluto ko. Malapit na rin pong maluto. Okay, nag-request pa lang baby girl ko eh. Nakangiting tanong ni Sky sa anak niya. Yes po. You told me kasi na one of the favorite of my daddy's ulam is tinolang manok. Kaya iyon ang nirequest ko kay Nani. Nakangiting ani ng bata. Biglang lumungkot ang mukha ni Erica nang maalala na naman ng ama. Habang si Sky at ang yaya ay nagkatinginan lang din.
Kanina pa po niya bukang bibig ang daddy niya, ma'am. Hindi ko na nga po alam ang isasagot ko kaya todo hindi ko alam na lang ang nasabi ko. Mahinang ani ni Nani Cora sa amo niya. Napabuntong hininga si Sky habang nakatingin sa anak na nakaupo sa upuan habang naglalaro sa cellphone niya. 5 years old pa lang si Erica at hindi niya akalain na sa murang edad nito ay hahanapin na niya ang kanyang ama. Wala na siyang balita kay Jorex. Ayaw niya ring babanggitin ito ni Jeffrey sa kanya. Kaya wala siyang balita dito. Alam ng anak niya na may ama siya at kung anong mga paborito nito. Pero never pa nitong nakita ang mukha ng ama. Huling kita niya kay Jorex, yung nakita niya ito sa news dahil sa pagiging successful nito sa business. Mula noon ay iniwasan na niyang manood ng TV. "Baby, come." Tawag niya sa anak na ngayon ay nakaupo na sa kama. "Bukang bibig mo daw si daddy kanina," sabi ni Nani. Mahinahon niyang tanong sa anak niya. "Mami, galit pa po ba si daddy sa atin kaya ayaw niya tayong makita?" Hindi nakasagot si Sky sa sinabi ng anak. Sandali siyang natigilan sa tanong nito. "No, baby. Hindi galit si daddy sa atin." Kaagad na sabi niya sa anak nang makabawi sa pagkabigla. "Busy ang daddy mo, anak. Isa pa na sa malayo tayo. Hindi alam ni mami kung kailan tayo makakabalik ng Pilipinas." Pagtatapat ni Sky sa anak. Matalinong anak niya kaya mabilis siya nitong naiintindihan. "Uwi na lang po tayo sa Pilipinas, ma'am, para makita ko na si daddy. Hindi niya po ba alam na may baby na siya?" Mas lalong nahirapan si Sky sa ikalawang tanong ng anak niya sa kanya. "Baby, ano kasi? Naputo lang sasabihin pa sana ni Sky nang tumunog ang cellphone niya. "Kuya." "Hi, kamusta kayo riyan? Kamusta si Erica?" "Okay lang siya, kuya. Gusto mo ba siyang makausap?" Ibinigay ni Sky ang cellphone sa anak para makausap ito ni Jeffrey. Si Jeffrey ang tumulong kay Sky nang umalis siya ng Pilipinas. Nung una ay gusto lang sanang pahabulin ni Jeffrey ang kapatid sa asawa nito. Pero nung malaman niya na may naghahanap kay Sky para patayin, ay siya na mismong gumawa ng paraan para hindi malaman ng kahit na sino kung nasaan si Sky. Lalo na nung malaman niyang buntis ito sa anak ni Jorex, ay siya at ang asawa na niyang nag-alaga rito hanggang sa nanganak ito. "Hello baby, how are you?" Pinabayaan na lang muna ni Sky ang dalawa na mag-usap dahil maliligo muna siya. "Really, tito? You saw my daddy?" Masiglang sabi ng bata. "Yes baby, kaya secret lang natin to ha. Huwag mong sasabihin kay mami ang mga sinabi ko sa'yo. Siguradong magagalit sa akin yun pag sinabi mo sa kanyang totoo." Pinalungkot pa ni Jeffrey ang boses niya para effective sa bata. "Yes tito, promise hindi ko po sasabihin kay mami." Nakangiting sabi ni Erica. "Good girl. Don't worry baby. Makikita mo rin ang daddy mo. Alam mo bang sobrang miss na ng daddy mong mami mo?" Mas lalong napangiti si Erica sa sinabi ng tito niya. "Talaga po? Love po ba ni daddy si mami?" Tanong ulit nito sa tito niya. "Of course baby. Sobrang love ng daddy mo ang mami mo. At mas ilalove pa niyang mami mo kung malaman niyang may baby Erica na siya. Sigurado akong magiging masaya kayo. Don't worry. Ako nang gagawa ng paraan para magkitang mami at daddy mo. Sa ngayon, bye na muna baby ah. Tatawag na lang ulit ako. I love you." "I love you tito." Binabana ni Erica ang cellphone. Sakto rin na lumabas na si Sky mula sa banyo. "Tapos na kayo mag-usap ng tito mo?" Takang tanong ni Sky. "Yes mami, and I want to sleep na po." Agad na nagtataka si Sky sa ikinikilos ng anak kung bakit ito biglang sumaya. Ang bilis talaga magbago ng mood nito. Ano na naman kayang sinabi ni kuya dito? Bulong ni Sky sa isip niya. "Okay baby, patutulugin ka na ni mami. Gusto mo ba kantahan kita?" Nakangiting humiga ang anak ni Sky habang nag-umpisa na siyang kumanta. Habang sa Pilipinas, sa opisina ni Jorex. "What is it?" Seryosong tanong ni Jorex sa kapatid niya. "Buksan mo." Kinuha ni Jorex ang ibinigay niyang envelope at binuksan ito. Halos hindi na kumurap sa Jorex na nakatingin sa hawak niyang litrato. "Paano ka nakakuha nito? Paano mo nalaman kung nasan sila?" Seryosong tanong ni Jorex sa kapatid niya. "Saka ako nasasabihin,
Nakaredy ng ticket mo. Naputo lang dapat nasasabihin ni Jeffrey nang pumasok ang isang babae. What are you doing here? Seryosong tanong ni Jorex sa babae. Pasimple niyang itinago ang hawak niyang picture ng mag-ina niya para hindi ito makita ni Ira. Ano ka ba naman? Siyempre, dinalaw kita. Namimiss na kita eh. Malandi pa itong nakatingin kay Jorex. I'm busy now kaya ayoko ng istorbo. Kung pwede umalis ka na. My gosh, babe. I'm not your boyfriend, Ira. Putol ni Jorex sa sinasabi ni Ira. I have a wife and I love her so much. May diing sabi niya sa babae. Sa tingin mo ba mahal ka rin niya? Hindi ka niya mahal dahil iniwan ka niya ng ilang taon. At hanggang ngayon ay wala pa rin siya, hindi ba? Pero ako hindi kita iniiwan. At hindi ko gagawin yun, Jorex. Dahil mahal kita. Umiiyak na si Ira sa harap ni Jorex. Are you done? Malamig na sabi ni Jorex sa dalaga. Lihim na napangiti si Jeffrey na nasa tabi lang pala nila at nakikinig. Kukunin kita sa asawa mo. Kahit na anong mangyari, Rex. Dahil akin ka lang. Galit na sabi ng babae bago lumabas sa opisina niya. I didn't know na until now. Baliw pa rin pala siya sa'yo. Ilayo mong pamilya mo sa kanya dahil hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin sa pamilya mo. Paalala ni Jeffrey sa kapatid. Kaagad na lumipad papunta sa ibang bansa si Jorex. Alam na niya kung saan ang address ng asawa dahil sinabi na ito ni Jeffrey sa kanya. Mommy, pwede ba tayong gumala sa mall? Mahinang sabi ni Erica habang nasa pagkain ng tingin niya. Baby, busy pa kasi si Mommy sa work eh. Pero pag may time si Mommy, gagala din tayo, ha? Promise, sa ngayon kasi marami akong dapat gawin sa opisina. Mahinahon na sabi ni Sky sa anak niya. Malungkot na tumango na lang si Erica sa ina at nagpatuloy na ito sa pagkain. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang may nag-doorbell sa labas. Ako nang magbubukas, Nani. Tapos na rin naman ako. Magpatuloy na lang kayo riyan. Sabi ni Sky sa yaya ng anak niya. Hus! Biglang napako si Sky sa kinatatayuan niya nang makilala ang taong nasa labas ng pinto. Mukha kang nakakita ng multo, wife. Did you miss me? Humakbang si Jorex papunta kay Sky habang ang asawa naman ay panay ang atras nito, papasok sa loob. Paano ka nakapunta dito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Sunod-sunod na tanong niya rito. Umaatras pa rin si Sky hanggang sa, shucks! Lihim na mura niya nang pader na pala ang naatrasan niya. Ngumisi si Jorex at kaagad na kinorner ang asawa sa dalawa niyang kamay. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Hindi pa nakakatapos magsalita si Sky nang higitin siya ni Jorex at kaagad na niyakap ng mahigpit. Hindi nakagalaw si Sky sa ginawa ng asawa sa kanya. Akala niya kung ano nang gagawin nito sa kanya. I really missed you. Bakit mo ba ako pinahihirapan ng matagal, ha? Mas lalong hindi nakagalaw si Sky nang yumugyug ang balikat ng kayakap niya. Alam niyang umiiyak ito. Mahina niyang itinulak ang katawan ng asawa at tinitigan niya ito ng mabuti. At hindi nga siya nagkamali. Umiiyak nga ito. Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba galit sa akin sa pag-iwan ko sa'yo? Niyakap siya ulit ni Jorex ng mahigpit. Saka siya hinalikan sa noo. Hindi mangyayari yun, wife. Dahil mahal na mahal kita. Nakangiting sabi ni Jorex sa asawa niya. Nakanganga namang nakatingin si Sky sa lalaking nasa harapan niya. Ikaw ba talaga yan? Mahinang sabi ni Sky. Bakit? May iba pa bang gwapo na kagaya kong umaaligid sa'yo? Seryosong tanong ni Jorex. Nakangiting umiling-iling si Sky sa asawa. Saka siya na mismong yumakap rito. I miss you too, Sir Jorex. Patawad kung iniwan kita. Ginawa... Hindi pa natapos ni Sky ang sasabihin niya nang sakupin ng asawa ang labi niya. Kusang tinugon ni Sky ang halik ng asawa niya at kinalimutan na may mga kasama pala sila. Daddy! Sigaw ni Erica, kaya mabilis na nagkahiwalay ang dalawa. Oh, my daddy! Sigaw ni Erica. Tumakbo si Erica papunta kay Jorex habang tinanguan naman ni Sky ang asawa niya. Kaya mabilis na binuka ni Jorex sa mga braso at niyakap ang anak niya. Nagtataka si Sky kung bakit kilala ni Erica si Jorex, samantalang wala naman siyang pinakitang picture nito
Mula nang magkaisip ito hanggang sa sumagi sa isip niya si Jeffrey. Pero sinawalang bahala niya muna yon. Makakatikim ka talaga sa akin, kuya. Mahina niyang ani. Halos hindi umaalis si Erica sa tabi ng ama mula nang makita niya ito. Daddy, hindi ka na po ba aalis dito? Dito ka na rin po ba titira? Tanong ng batang nakayakap sa kanyang ama. No baby, aalis din kaagad si daddy pero kasama ko kayo ng mami mo. Uuwi na tayo ng Pilipinas. Nakangiti niyang sagot sa anak. Really po? Sasama na po kami sa'yo? Masayang sabi ni Erica. Yes baby, para hindi na kayo mahiwalay kay daddy. Malambing na ani ni Jorex. Kinausap ni Jorex ang asawa nang makatulog ng anak nila para umuwi na sila sa Pilipinas. Pero may trabaho ako dito. Sayang din kung iiwan ko. Napatikom ang bibig ni Sky nang takpan ni Jorex sa kanyang daliri ang bibig nito. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto nyo. At sa anak ko, kaya kong buhayin kayo kahit hindi ka na magtrabaho. Magsasalita pa sana si Sky, pero siniil na siya ng halik ni Jorex. Ay, sorry po. Akala ko ay walang tao. Hinging pa umanhin ni Nani Cora sa mga amo. Kaagad naman itong umalis habang si Sky ay ramdam pa rin ang pamumula ng pisngi niya habang nakasubsob sa dibdib ng asawa niya. Humalakhak naman si Jorex sa reaksyon ng asawa niya. Wala nang yaya. Pwede na nating ituloy. Makahulugan pang ngumiti si Jorex sa asawa niya. Kaagad naman siya nitong sinamaan ng tingin nang tumingin ito sa kanya. Natawa siya sa reaksyon ng asawa. Sobrang namiss niya ang mukha nitong nakasimangot at ang matamis nitong ngiti na gusto niyang sa kanya lang inihahandog ng dalaga. Sa iisang kwarto na natulog ang mag-asawa at tulad ng una nilang ginawa ang bagay na yon ay hindi na nakapagpigil pa si Jorex para hindi ang kinain muli ang matagal nang nawalay niyang asawa. Pagkagising kinabukasan ni Sky ay wala na ang asawa sa tabi niya. Nang babangon na sana siya ay napaigik pa siya dahil sa sakit na nararamdaman niya buhat sa ginawa nila ng asawa niya. Alam niyang hindi yun ang unang nangyari sa kanila. Pero iba kasi ngayon, halos hindi na siya pinatulog ni Jorex. Nang lingunin niyang hinigaan nito ay kaagad na lumapad ang ngiti niya nang makita ang isang bungkus ng bulaklak na nasa tabi niya. At may note pa ito na sulat kamay ni Jorex. Kahit masakit ang katawan, ay pinilit ni Sky na makatayo para makaligo siya. Pero hindi pa siya nakakapasok sa banyo nang may humawak sa kanya. Ako nang magpapaligo sa'yo. Kasalanan ko kung ba't ka nagkaganyan. Nakangiting sabi ni Jorex. Kaagad naman namula ang pisngi ni Sky nang maalala ang ginawa nila ng asawa. May paa ako at kamay. Kaya kong maligong mag-isa na wala ka. Pinatatag pa ni Sky ang boses niya para hindi siya mahalata ng asawa na kinikilig siya sa ginagawa nito. Ay, ano ba Jorex? Isa Banta niya sa asawa nang bubuhatin siya nitong bigla. Ibaba mo nga ako. Nagpupumiglas pa si Sky para ibaba siya ng asawa. Huwag kang gumalaw wife. Baka may mabuhay. Yari ka na naman dyan. Natatawang sabi ni Jorex. Nanlaki ang mata ni Sky na nakatitig sa asawa niyang nakangisi na sa kanya. Sira ulo ka. Gusto mo ba akong patayin? Pinaghahampas niya ang dibdib ng asawa niya. Pero tinawanan lang siya nito. Ipinasok siya sa loob ng banyo. Nilagay siya ni Jorex sa bathtub na may nakalagay na maligamgam na tubig. At tulad ng sabi ni Jorex, ay siyang nagpaligo sa asawa niya. Huwag mo nang takpan yan. Nakita ko na lahat yan. Kaya huwag ka nang mahiya sa akin dahil asawa mo ko. Hindi na lang umalma pa si Sky. Pinabayaan na lang niya si Jorex. Medyo gumaan din ang pakiramdam niya dahil sa maligamgam na tubig. Ready na bang lahat ang dadalhin niyo? Anak, wala na ba kayong nakalimutan? Ikaw Nani. Tanong ni Jorex sa mga ito. Wala na ho sir, nadala ko na po ang lahat. Batid sa mukha ni Cora ang saya. Matagal din kasi siyang hindi nakauwi ng Pilipinas. Mula nang maging katulong at yaya siya sa anak ni Sky. Okay, let's go. Come to daddy baby. Binuhat ni Jorex ang anak papasok sa kotse. Sa huling sandali ay nilingon ni Sky ang bahay kung saan niya inalagaan at pinalaki ang anak niya. Mabilis lang na lumipas sa mga oras. Nasa Pilipinas na ang mag-asawa kasamang anak nila. Oh my goodness anak, nandito ka na nga talaga. Umiiyak na niyakap ni Belinda ang anak niya. Matagal niya itong hindi nakita.
I'm sorry po ma'am kung ngayon lang ako nagpakita. Sobrang namiss ko kayo ni Daddy. Umiiyak na sabi niya sa ina. Namiss din kita anak. Ito na ba ang apo ko? Nakangiting tanong ni Belinda. Yes ma'am. Baby, say hi to your granny and your grandpa. Utos ni Sky sa anak. Hello po granny, grandpa. Kamusta po kayo? Bibong sabi ng bata. Kaagad naman niyakap ni Belinda ang apo. Ganoon din ang asawa niya. Sa akin nagmana ang apo ko. Sabi ni Belinda. Anong sayo? Sa akin nagmana ang apo natin. Tignan mo, hindi ba apo? Tumawa lang si Erica sa sinabi ng lolo niya. Masayang pinagmasdan ni Jorex at Sky ang tatlo na ngayon ay nagtatawanan. Thank you. Bulong ni Sky sa asawa. Thank you for what? Sa pagpursige para mahanap kami. Na dapat noon ko pang ginawa. Sobrang nagsisisi ako kung bakit hindi kita hinanap kaagad. Pero ngayong nandito ka na, hindi na ako papayag na iwan mo pa ako ulit. Seryosong sabi ni Jorex. Hindi na mangyayari yun. Ngayon pa na, alam ko nang mahal mo rin pala ako. Noon pa mahal na kita. Yun ang totoo. Mahal na mahal kita. Ayoko lang aminin noon ang lahat. Dahil akala ko mandidiri ka sa akin. Lalo pat malaki ang agwat ko sa'yo. Hindi naman basihan ang agwat natin para hindi kita mahalin. Madali kang mahalin. At mas lalo pa kitang mamahalin. I love you. I love you more, wife. Halos magwala si Ira sa bahay nila nang malaman na bumalik na si Sky at nagsasama na sila ulit ni Jorex. Ira, ano ba? Wala ka na ba talagang ibang gagawin kung hindi ang magtapon ng mga gamit natin dito sa bahay? Galit na sabi ng kanyang ina. Mom, hindi pwede. Hindi sila pwedeng magsama. Matagal kong hinintay na mahalin din ako ni Jorex. Pero bakit hindi niya makita ang pagmamahal ko sa kanya? Ano bang wala sa akin na meron sa babaeng yun? Ha? Sabihin mo sa akin, Mom, please. Umiiyak na sabi ni Ira. Mahal na mahal din kita, Jorex. Mahal na mahal kita. Tumatawang sabi ni Ira. Bakit niyo ho pinabayaan na managyang kahinaan ng anak ko? Umiiyak na sabi ng ina ni Ira habang nakatingin sa anak niyang tuluyan ng nabaliw. Ipapagamot kita, ha? Dadalhin ka namin sa ibang bansa para doon magpagamot. Gagaling ka pa, anak. Gagaling ka pa. At makakalimutan mo rin siya, Ira. Nandito kami ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Ilang araw lang ang lumipas ay lumipad na papuntang Canada sina Ira para doon siya ipagamot ng magulang niya. Wala silang ibang masisi sa nangyari sa anak nila. Kung hindi sila din, dahil kinunsinti nila ito. Hindi nila masisi si Jorex dahil kahit anong gawin nila, ay mas mahal nito ang asawa niya at hindi ang anak nila. Jorex, anong lugar ba to? Bakit ba kasi nakapiring pang mata ko? Reklamo ni Sky sa asawa niya. Relax ka lang, nandito na tayo. Nakangiting sabi ni Jorex. Nang alisin ni Jorex ang piring sa mga mata ni Sky, ay hindi nakagalaw kaagad ang asawa sa nakikita. Jorex, ano to? Ang ganda. Mahina niyang ani. Nagustuhan mo ba? Sobra. Anong meron? Bakit may pagganito ka? Nagtatakang tanong ni Sky. First date natin ngayon kaya ginawa kong bonggang unang date natin. Malambing na sabi ni Jorex sa asawa niya. Napaiyak si Sky sa ginawa ng asawa. Hindi niya alam na may ganoon palang side ang masungit niyang asawa. At lalo pa siyang napaiyak nang tumugtog ang sweet dance na paborito niya. Can I dance with you, Mrs. Villarico? Paalam ni Jorex sa asawa niya. Kaagad na iniabot ni Sky ang kamay sa asawa at nakipagsayaw rito. You're so beautiful, wife. Hindi ko akalain na ang estudyanteng dahilan kung bakit ako tumagal sa pagtuturo ay asawa ko na ngayon. Pag-amin ni Jorex sa asawa niya. Anong ibig mong sabihin na dahilan ako ang... Yes, wife. Dahil noon pa man ay may lihim na akong pagtingin sa'yo. At akala ko ay mawawala rin ito pag naikasal na ako pero hindi pala. Mali pala ako dahil ang taong gusto kong makalimutan ay siya rin palang aking pakakasalan. Pag-amin ni Jorex, hindi naman makapaniwala si Sky sa sinabi ng asawa niya sa kanya. Kung mahal mo ko, bakit ka naman masungit sa akin?
at palagi mo pa akong pinapahiya sa mga kaklase ko. Tila nagtatampong sabi ni Sky. Dahil hindi nila pwedeng malaman ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil sa estudyante kita. Kaya kita palaging pinapagalitan para hindi sila maghinala sa akin. Yun lang ang alam kong paraan para hindi ka malayo mula sa akin. Mahabang sabi ni Jorex. Mas lalong hindi makapaniwala si Sky sa kanyang narinig. Kasabay ng paghinto ng music, ang pagluhod ni Jorex sa harap ni Sky. Hoy, ba't ka nakaluhod dyan? Tumayo ka nga. Saway niya sa kanyang asawa. Pero agad din siyang napatakip sa kanyang bibig nang ilabas ni Jorex ang dalang black na box na may lamang singsing. Mrs. Sky Villarico, will you marry me? Again? Kaagad na niyakap ni Sky si Jorex dahil sa saya. Oo naman, magpapakasal ulit ako sa'yo. Nang marinig ni Jorex ang sinabi ng asawa, ay kaagad na isinuot niya kay Sky ang dalang singsing. At ang paglabas ng mga kasama nila sa naturang lugar na nagpalakpakan ang nagpagulat kay Sky. Congratulations anak, iho, sa wakas ay ikakasal kayo. Hindi dahil na-arrange kayo kung hindi dahil mahal niyo ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Belinda. Mabuti na lang at mabait si Sky-san, kaya hindi kanya pinagpalit sa iba. Dahil kung nagkataon, naku, natatawang sabi ni Mildred. Paano ba yan? Sa simbahan ang susunod nito. Nagtawanan ng lahat habang nakayakap pa rin si Sky sa asawa niya. Hindi nagtagal ay ikinasal sa simbahan si Sky at Jorex. Dinaluhan ito ng maraming bisita, mga kasosyo nila sa negosyo at higit sa lahat ni Lucy at Jeffrey na bumiyahe pa galing sa ibang bansa. Nandun din ang pamilya ng yaya ng anak nila dahil pinakuha sila ni Jorex. Congrats bro! Siguro naman hindi ka na magtatampo sa akin ngayon. Nakangiting sabi ni Jeffrey sa kapatid. Magtatampo ba naman ako sa taong nag-alaga at dahilan kung bakit ako masaya ngayon? Nakangiting sabi ni Jorex sa kapatid niya. Thank you bro. You're welcome. Paano? Hiramin ko muna tong pamangkin ko Namiss ko to eh. Sure bro. Naglakad na si Jeffrey papunta sa pamangkin niya at may binubulong dito. Daddy, kiss mo ulit si Mommy, dali! Sigaw ng bata sa kanyang ama. Kaya nagtawa na ng mga taong nando doon sa simbahan dahil sa sinabi ni Erica. Baby kasi, pagbigyan na natin. Sabay hapit ni Jorex sa asawa at siniil ito ng halik. Nagpalakpakan naman ng mga tao sa loob habang si Lucy at Jeffrey ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanyang kapatid na nakipaghalikan sa kanyang asawa. Are you happy now baby? Tanong ni Jeffrey sa pamangkin niya. Yes, tito. And thank you sa inyo ni tita. Basta para sa'yo, baby, at sa daddy mo. Lahat gagawin ko. Maging masaya lang kayo. Di ba, love? Tama ang tito mo, baby girl. Kaya magpapakabait ka pa, ha? At sabihin mo kila mami mo na gusto mo ng baby brother. Nakangiting sabi ni Lucy. Pati si Jeffrey ay natawa sa kabaliwan ng asawa niya. Daddy, gawa kayo kagad ng baby brother ko, Sigaw ulit ni Erica. Kaagad namang tinakpan ni Jeffrey ang bibig ng pamangkin habang nagtatawanan naman ng mga bisita. Si Jorex ay panay lang ang tawa habang si Sky ay naisubsob na lang ang mukha sa dibdib ni Jorex. Dahil hindi niya matagalan ang panunukso ng nasa paligid nila sa kanila. Namuhay ng payapa sila Jorex at Sky kasamang anak nila at nagtatrabaho na rin si Sky bilang sekretarya ng asawa niya. Ito kasi ang gusto niya, kaya walang nagawa si Jorex kung hindi ang pumayag sa gusto ni Sky. Habang ang kanilang anak, ang sarap ng buhay mag-asawa kung sa lahat ng bagay ay magkasundo kayong dalawa. Wakas.